Attorney Vic is here already, is in the house. Ang tinig mismo ng maisog, Attorney Vic Rodriguez. Welcome po. Welcome. Senador. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa bayan ng Maisog at maraming salamat sa pag-organisa ng ating ginagawang SONA ng Sambayan ng Maisog. Magandang hapon sa lahat ng kasama natin sa iba't ibang rehiyon at I think meron din mula sa ibang panig ng mundo. Maraming salamat sa pagkakataon. At Attorney Vic, we are always very, very happy to see you, and you look very refreshed, and I think you look very happy because I think we received very good news also yesterday, di ba po? Yes, not to gloat about it, tayo ay masaya doon sa naging kapasyahan ng unanimously ng ating Korte Suprema na pagbasura diyan sa huwad na impeachment complaint laban sa ating pinakamamahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte. As before, ang ating malinaw ng pahayag at posisyon diyan, iyan ay unconstitutional sa maraming bagay. At nag-single out lang natin yung naging desisyon ng Korte Suprema na napakahaba, bagamat napakahaba, it's a 95-page decision. Pero malinaw doon ang sinasabi, very fundamental, that the end does not justify the means. At yung lagi nating sinasabi, sa Tagalog pa, mayroong tamang pamamaraan at tamang paraan gawin ang tamang bagay sa tamang panahon at sa tamang rason at tamang motibasyon. Yan din yung sinabi ng Korte Suprema that there is a right way to do the right thing at the right time. Itong ginawang pagsasalaula sa ating saligang batas, hindi nakaligtas sa ating Korte Suprema. Kanya bagamat marami pang nakabinbin na equally important cases before the Supreme Court, a win is a win. Kunin natin itong tagumpay na ito, bagamat hindi ibig sabihin ay tapos na ang political persecution na dinaranas at daranasin pa ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Dapat tayong mas maging mapagmatsyag at maghanda dahil kung hindi nila nakuha sa paspasang pamamaraan, I'm sure mas higit pang lubak ang dadaanan ni Vice Presidente Inday Sara between now and at the very least yung filing ng Certificate of Candidacy, which by January 1, 2026 will just be around the corner, October of 2027. That's true, Attorney Vic. Attorney Vic, yung audio. Yes, I am. Can you hear me? Yes, we can hear you now. Yes. We can hear you now. So maganda yung naging kapasyahan ng Korte Suprema. Tayo ay let's not put our guards down. Kagaya nga ng sinabi ko, bagamat ito'y tagumpay sa hirap ng pinagdadaanan ng ating Vice Presidente ni Pangulong Duterte at tayo, yung mga kasama ni Vice Presidente Sara Duterte, let's enjoy this for 2 seconds and after that, back to work. Right. Hanggang 2 seconds lang tayo. Nothing more than that. Sapagkat pag tayo ay nag-enjoy dyan masyado, makakalimutan natin yung higit na mga importante pang bagay na dapat natin pagtuunan ng pansin. Speaking of which, Attorney Vic, we were just saying, you were just saying that there are still other cases in the Supreme Court that need to be decided. How hopeful are we now na baka they acted on this impeachment matter, maybe they will act with equal if not more urgency on the other matters na iwan still to be resolved, the GAA of 2025 and then the PhilHealth issue at iba't iba pa. Kagaya ng aking sinabi, let's take this with a guarded optimism. Ano ba yung kahulugan ng desisyong ito? Ito ba ay pangitain na magiging mas aktibo na, magiging proactive na ang ating Korte Suprema, o ito ay just to, if I may borrow the term of Manong June Ibasco, baka naman ito ay just to placate yung growing distrust ng sambayan ng Pilipino sa Korte Suprema. Kanya kinakailangan nila magpalabas ng isang desisyon na favorable dito sa mga sumisigaw talaga na magkaroon ng patas na trato sa lahat. At kabilang tayo dyan ang sambayan ng Maisog.
However, wala din naman masama na tayo ay maging eternally optimistic about the state of the things before the Supreme Court. Sana nga ito ay simula na ng sunod-sunod na paglabas ng desisyon sa higit pang mga importanteng mga bagay, kagaya ng yung petition for prohibition diyan laban sa maling pagkakaaresto kay Pangulong Duterte at paghatid sa The Hague diyan sa Netherlands. Importante yan, hindi pwedeng sabihin mountain academic sapagkat nailabas na ang tao sa Pilipinas, wala nang jurisdiction ng Korte Suprema. Hindi pwedeng ganon sapagkat kaakibat ng magiging desisyon ng Korte Suprema ay ang pagpapatuloy ng mga criminal complaints or cases filed before all those government officials who are responsible for the state-sponsored kidnapping na naganap sa katauhan ni Pangulong Duterte. Kanya dapat yan ay madesisyonan din. Attorney Nandyan din. Yes, before you go, no, if I may, no, you recently went to The Hague at gusto lang namin kumustahin kayo at gusto naming malaman kung ano ho ba yung takbo or ano ba yung napag-usapan nyo, ano ba yung nakita mo doon sa pagbisita mo doon sa The Hague? Ang talagang na-witness ko ay nag-evolve yung karakter at katauhan ng Inday Sara Duterte, yung ating mahal na Vice Presidente. Hindi biro yung pinagdadaanan ng pamilya nila. Hindi biro emotionally, intellectually, psychologically, financially, and physically. Hindi malapit yung The Hague sa Pilipinas eh. Yes. At hindi biro yung nagbabiyahe ka kung depende sa'yo kung gusto mo yung non-stop na 15 hours, 14 hours, so you break it a little. But just the same, it's a long-haul flight na hindi yan yung para ka lang nagpunta ng Hong Kong o Singapore na paglipad pa lang ng eroplano or Macau, ipababa na. Hindi biro. Pero nakita ko, yung iba na yung level ng wisdom, iba na yung level of maturity, iba na yung level of engagement ng Vice President Inday Sara Duterte. Pag siya'y nagsasalita at ako'y nagkaroon ng mapalad na nagkaroon ng oras na kaming dalawa lang nang nag-uusap, mararamdaman mo iba na yung level ng maturity at parang nalagpasan na niya yung nararamdaman ng isang anak na kung saan yung amay kinidnap at ngayon nakakulong. It's really more of what she can do to help the country. Of course, nandyan pa rin yung pagpapalaya agad-agad at pagpapauwi kay Pangulong Duterte bilang Pangulo, bilang Pilipino, and on their side, on their ama nila yan tatay niya yan. Di ba, nandun pa rin yung personal attachment and personal feelings. Pero hindi ko naramdaman na yun Nung kami ay nagkita at nakapag-usap ni Vice Presidente Inday at parang hinihinog siya ng panahon upang talagang maging isang leader natin ngayon at higit pa pagdating ng 2028. Alam niyo mga sambayan ng maisog, hindi magiging madali ang dadatnan ni Vice Presidente at susunod na Pangulo Inday Sara Duterte pagdating ng 2028. Hindi biro sapagkat talagang sinira na ang kasalukuyang administrasyon, ang sistema ng ating gobyerno. Ang ating gobyerno, lahat ng antas, heavily corrupted. At yan ang kanyang mamanahin pagka siya ay naging Pangulo na ng 2028. Hindi magiging madali. Kanya yung sinabi ko, itong tagumpay na ito na ibinasura, yung impeachment complaint laban sa kanya, enjoy natin dahil lahat tayo ay pagod sa struggle na ito, pero hanggang 2 segundo lang. Pagkatapos niyan, sub ulit tayo sa ating pag-oorganisa, sa ating pagpapalakas, at higit pang pagpapakapal ng ating hanay para sa 2028. At bukod dyan, hindi rin matatapos yan sa kanyang magiging tagumpay bilang Pangulo ng ating bansa. Kailangan natin siya higit samahan at tulungan sa 2028 dahil hindi biro yung mamanahin niyang trilyon-trilyong pisong pagkakautang.
Hindi biro yung mamanahin niyang binasag, winasak, hinurak na sistema ng ating gobyerno na talaga namang saksakan na ng korap. Kaya tulungan natin si Vice President Inday Sara Duterte at bilang ating leader, but at the same time, it's really on how we can help and how we can be of service to our country and to the people. Okay. Attorney Vic, in your opinion now, or in your point of view, what is the state of the nation? You mentioned kanina na we are talamak in corruption already. We're about to have a new set of budget deliberations for 2026 right around the corner. Hindi pa na settled yung 2025 na defective general appropriations. And it's plus 500 billion. Hindi biro at hindi magiging madali ang magiging panguluhan ni Vice President Inday Sara Duterte pagdating ng 2028. Higit na masakit ang ulo niyan. Sapagkat sinira na nila Bongbong Marcos ang ating gobyerno. Talagang sobra na ang korupsyon. Higit pa riyan yung trilyon-trilyon pisong pagkakautang. By now, habang tayo nagsasagawa nitong sona ng sambayan ng maisog, ang pagkakautang natin, at least on what we are made to know, ay nasa 17 trillion pesos. But I believe it's more than 17 trillion pesos, could be around 19 to 20 trillion pesos now. Pagdating ng 2028, mga 30 trillion pesos na yan. Walang bagong pagkukuhaan ng pera. Pinasukan ni Bongbong yung isang bagay na mahirap nating labasan bilang Pilipino, bilang bansa. Yung pagbibigay ng 19% tariff imposition versus zero. Paano mo ngayon lalabasan yan? Binasag mo na. Sinuko mo na pati yung ating soberanya. Ito yung mga problemang hindi biro na haharapin ni Vice President Inday Sara Duterte. Kanya, kailangan natin siyang tulungan, pero sabi ko nga, nung nauna ninyong natanong kanina, nakita ko yung transformation. We know, at inikwento naman ng kanyang ama, ni Pangulong Duterte dati, na talagang ang dibdib ni Vice Presidente Inday is made of steel. Pero nung nagkausap kami, iba na pati yung maturity iba na. At higit pang titining yan, papalapit ang 2028. And I believe, talagang hinihinog siya ng panahon because we need this kind or caliber of a leader na magsasalba sa atin sa 2028. Marami tayong magiging problema at paano tayo makaalpas muli dito sa mahigpit na pagkakapit ng kamay ng Amerika sa ating bansa. Sinubo tayo ni Bongbong. Hindi naman ibig sabihin hindi na tayo makakalabas o hindi na tayo makakaalpas, pero talagang gargantuan effort ang kinakailangan. Hindi rin ibig sabihin makipag-away si Vice Presidente Inday Sara pagdating ng 2028. Kung hindi, kinakailangan talaga a very, very strong-willed leader with a very, very strong sense of leadership na firm, decisive, at walang interes na isinusulong just to favor kung anuman ang hihingiin ng mga Amerikano. Attorney Vic, no? Going back to what you were saying, no? At ang gustong itanong ng ating mga kababayan, ako po ay ganun din, no? Ano ho ba ang totoong estado at kalagayan ng ating foreign policy, no? At noon ngang mayroong pag-uusap at negotiation sina Bongbong Marcos at yung mga side ng mga Amerikano, ay binanggit ni Donald Trump na para bagang we are now a de facto military vassal state of the Americans in their looming war against China. At para bagang minadali nila, no? Nakita natin yung additional 5 EDCA sites. Meron ng Cerberus na nag-operate doon sa former Subic Bay bases ng mga Amerikano. At may proposal na at may funding na from the US Congress na magtatatag sila ng ammunitions depot or ammunitions factory. At ako po naririnig ko rin base po sa aking mga sources, ang dami na po daw, no, ng mga American troops, no, ang nasa iba't ibang panig ng ating kapuluan po
Do you really think, Attorney Vic, na between now and 2028 ay hindi ito magiging intensified pa? Lalong-lalo na parang binigay na ang ating soberenya doon sa mga Amerikano nitong huling trade deal nga ni Bongbong Marcos. Ang ating foreign policy ay hindi na independent. It is pro-US at itinulak na talaga tayo ni Bongbong Marcos na tila probinsya na tayo ng Amerika. At hindi naman ito sa walang basihan. Nakita naman natin, ang Japan ay nakakuha ng medyo patas na trade deal, 25% tariff imposition ng US sa kanila, 25% tariff imposition din ng Japan sa US products. So essentially, tie sila, draw sila, tabla sila. Pero ang nagpunta lang doon ay not even the Prime Minister of Japan. Ang pinapunta lang niya doon ay yung high-level representative. Dapat ganun din tayo. Kaya nga nung matatandaan ninyo yung aking naging pahayag sa aking official page, isang sipol lang isang baswit lang ni Uncle Sam, takbo agad ang Pangulo ng ating bansa. Kasama pa yung ating kalihim ng National Defense. Kasama pa yung pinuno ng ating National Security Council. Kasama pa yung Presidential Advisor for Economic Affairs. So ano yung pinapahiwatig natin ng hindi ba't yan yung sinasabi ko nga, binaswitan ka lang, dinala mo na yung halos buong makinarya ng iyong gobyerno. At kung mapapansin ninyo, sa lahat ng initial releases ng kanilang pagdating doon, it's all visits to or visit on military offices or officials. Kung hindi yung National Defense Head ng US, nagpunta sila doon sa hepe ng CIA. Hindi naman trade ang pinuntahan, EB. Ang pinuntahan ay patungkol sa military topics, military issues, yung sinasabi nilang internal defense. Linoloko tayo ng Marcos administration. Sinabi nila bakit sila pumayag ng additional EDCA bases, hindi tayo magpapakalayo-layo. Balikan natin lahat ng binitawan nilang salita sapagkat pagka ikay Pangulo na, lahat ng sinasabi mo supposed to be ay nagiging polisiya. Sinabi niya yung pagpayag ng additional EDCA sites ay para sa humanitarian and disaster relief. Nakailang bagyo na tayo, nakailang baha na tayo. Have you witnessed any single American soldier on the ground doing relief effort? Tama. Wala. We can't even Wala. enter our EDCA sites anymore without their permission. Wala. We can't. Wala. Wala. So nagdadagdag pa. Ito'y paghahanda sa isang armadong sigalot na wala naman tayong dapat kinalaman. Parang nangyayari yan sa issue ng Cambodia at Thailand. Meron silang border dispute pero problema nilang dalawa yan. Ganon din yung sa China at Taiwan. Sinasabi ni China, I have to reclaim you. Masyado ka nang naging prodigal son for the longest time. Iuuwi na uli kita. Away yan internally. Wala tayo dapat pakialam dyan. Pero nagpagamit tayo, and worse, nagpapagamit tayo rent-free pa. Alam mo kung magiging practical tayo, pagagamit ka lang din naman, maningil ka na. Paliwanag sa taong bayan na wala tayong magawa, talagang sobrang lakas ang Amerikano. Pero makikipaglukuhan muna tayo dito, pero sa pakikipaglukuhan ito, kikita tayo ng kaunti, pangtulong naman sa ating ekonomiya. Ito wala tayong makikita At dadalhin lang tayo nito sa bingit ng gera. Essentially, as we speak now, di ba sinabi din ni Donald Trump kay Bongbong, wala akong pakialam kung makipagkasundo ka at makipag-trade agreement ka sa China. Tama. Dahil kami aktibong nakikipag-engage sa China pagdating sa kalakalan. O bakit dito sa Pilipinas, ang bukang bibig, ang ibinubulalas ng matataas sa opisyal ng gobyerno, anti-China. Nakikipag-away sa China. Yung mismong amo nila, yung principal nila, yung United States of America, sinabi na openly in full view of the many live media covering that visit, wala akong problema sa China. Okay ang US at China. Kung gusto mo makipag-transaction sa China, go ahead, okay with me. Malinaw yun So dito makikita mo,
Bagamat idinidikta ng Estados Unidos yung kanilang kagustuhan, mangyayari lang naman yan, Ibi at Irene at aking mga kasama sa maisog, kung pahihintulutan ng nakaupong Pangulo. Ang problema natin, pinahintulutan eh. And now they're talking about, we're not only talking about the 19% tariff. Meron pa siyang pasubali na inuutusan niya ng 5% increase in military spending, 5% based on our GDP. Yun. Itutulong Amerikano na dagdagan nyo yung inyong military spending ng 5%. Bakit ka maglalagay sa military spending? Kung meron niyang findings na 25.9% ng Pilipino ay nag-suffer o nakaramdam ng involuntary hunger. 25.9%. Meaning yung mga hindi po nakakain ng isang beses sa loob ng 3 buwan. At least once in 3 months. At ang pinakamataas dito ay yung self-rated poverty na umabot ng 63%. 63% ang self-rated poverty, highest in 2 decades. And yet, you're able to afford $5.58 billion dollars for the purchase of F-16. F-16 fighter jets. Oo. Wala naman tayong kalaban externally. Walang problemang magpalakas tayo militarily to defend our sovereignty. Pero kabalintunaan gusto mong ipagtanggol lang yung soberanya, pero isinuko mo yung soberanya mo sa Amerikano na wala namang malasakit sa'yo. Yung mga kasamahan natin dito sa maisog, kailangan paliwanag din ninyo sa ating mga kasamahan. Pag nagkaroon ng digmaan, ang missile ng China will travel for much delayed amount of time bago yan makarating sa airspace ng Amerika. Yon ay kung makakarating. Ganon ka-safe ang bansang Amerika pag tayo ay pumasok sa isang armadong hidwaan. Samantala ang airspace natin, hubad. Nakahubad tayo. Tama. Yung much hype and much talk about Israeli air defense system, tinatagos nga ng missile. Meron na silang air defense system. Sophisticated, highly advanced. Paano tayo wala? Nakaasa tayo dito sa floating bases, yung warships ng US at yung nasa EDCA sites. Hanggang kailan? Hanggang saan? Nila tayo may pagtatanggol. At gaano ka-epektibo yung mga missiles na yan. Tayo aabutin. In a matter of seconds, nandito yung missile. Amerika habang tayo, wag naman. Halimbawa, ito'y nag-escalate in a full-blown war. Habang tayo ay binobomba, napanood natin yan, nangyari sa Israel, nangyari sa Iran, nangyari sa Syria, nangyayari sa Gaza. Nakita natin yan. Nangyayari ngayon sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Habang tayo ay umiiwas sa bombahan o sa bombang ating tinatanggap at tatanggapin, patuloy lang ang buhay ng mga Amerikano sa mainland US. Bakit? Hindi aabutin Well, at least hindi pa. So ito yung kahalagahan na ipatuloy natin yung paghingi natin ng transparency, accountability at yung ating kampanyang No to War. Okay. Attorney Vic, there is one question here from Placido Piloso po. Ano po mangyayari kung ituloy ng Senado ang impeachment sa kabila ng diniklara na itong unconstitutional ng Supreme Court? Huwag sanang mangyari dahil talagang wala. Sirang-sira na ang ating sistema ng gobyerno at demokrasya. Ang sinabi naman ng Korte Suprema hindi walang jurisdiction ang Senado. Ang sinabi, unconstitutional yung naging proseso. At hindi naman sinabing bawal mag-file ng impeachment laban kung kanino, but specifically in this case, hindi ipinagbawal ng Korte Suprema ang pagpa-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang sinabi lang ng Korte Suprema, yung Bill of Rights, yung Equal Protection of Laws, applicable yan sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng tao. Hindi porke Vice Presidente ka, iba na yung sukatang gagamitin pagdating sa due process of law at equal protection of law. Kinilala lang ng Korte Suprema yan at hindi naman nila binanggit openly, pero sinasabi nila, ayaw na nilang maulit yung pagkakamaling naganap nung mga naunang panahon. At yan yung maling pagkaka-impeach
kay dating Chief Justice Renato Corona. Tama. Ito ang sanang wag mangyari. Magkakaroon ng constitutional crisis, kaya lang alam naman nating lahat, in our system of government, though the three branches are co-equal and independent from each other, alam naman natin ang Korte Suprema passive yan eh. Gagalaw lamang yan kung may petisyon, kung may reklamo, kung may kaso. Kung hindi sila rerespetuhin ng Senado, nakakalungkot. Sapagkat kung mismo ang co-equal mo ay hindi ka rerespetuhin, paano ka pa rerespetuhin ng ordinaryong mamamayan? Okay. Yes, no. On that note, Attorney Vic, no. Medyo napakaganda at napaka-intense ng mga statements mo ngayon at nagpapasalamat po kami at napaunlakan nyo kami. At again, as usual, those very inspiring words from you, no, ay nagbibigay din sa amin ng inspirasyon na ipagpatuloy po ang ginagawa at mga advokasya ng Hakbang ng Maisog, no. Siguro ay do we have some few more guests, no? We have a few more guests, but before we move on to them, Attorney Vic, any final words for our participants and audience today? Una-una, nababasa ko yung mga participants natin, hindi ko na kayo maisa-isa. Maraming salamat sa inyong pakikisa sa ginagawa nating SONA ng Sambayan ng Maisog. Huwag tayong magpapabudol. Alam naman natin, magiging budulan uli. Budulan segment yung gagawing SONA ni Bongbong Marcos sa Lunes. Huwag bumalik tayo doon sa ang issue noong 2022 simula, nung issue nung 2024 January, nung coming out event ng Hakbang ng Maisog ay issue pa rin ngayon. Nalalabanan natin sila. Marami tayong mga nagiging tagumpay, kagaya nung Huwad na People's Initiative, nahinto yan. Ngayon naman itong impeachment, huwad na impeachment laban kay Vice President Inday Sara, nahinto yan. So along the way, meron tayong, I will not even call this a small win. Ito yung mga malalaking tagumpay along the way. Tama. But hindi pa tapos ang lalaban at marami pa tayong ipinaglalaban, pati yung GAA, pati yung PhilHealth na 60 billion. Although hindi tayo ang nag-file ng petition questioning the constitutionality, but as a Filipino, laban nating lahat yan eh. So meron tayo mga wins along the way. Let us continue. Alam kong mahirap, hindi madali, nakakapagod. Tingnan na lang natin kung yung anong nararamdaman higit. Nung isang pinaglalaban natin, mag-isa sa ibang bayan, ikinulong si Pangulong Duterte. Mas malaking sakripisyo at hirap ang pinagdaranasan noon, pati ang kanyang buong pamilya. Tama. Ako ho ay nakapunta na sa Dahig 2 ulit. Hindi po pasyalan yun, hindi po tourist area yun. Pag tinanggal nyo ho roon, si Pangulong Duterte, I doubt, kung merong Pilipinong pupunta ron para lang magpasyal. Right. Pupunta ka ron kung meron kang official transaction or business sa mga United Nations offices, or mga ibang opisina doon ng gobyerno, because that's the seat of the government ng Netherlands. But other than that, hindi mo siya pupuntahan bilang turista. So hindi ho madali, tayo lahat ay nagsasakripisyo, tayo sa Maisog, sanay tayo sa labang mahirap, sanay tayo sa sakripisyo, pero tiyagain natin para sa bansa, para sa Pilipino, patuloy tayong maging maisog. At muli, maraming salamat. Hanggat kaya ko, ako'y kasama ninyo, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, tulad ninyo, maisog. Maraming salamat at magandang hapon. Thank you very much. Thank you, Attorney Vic. On that note, Have a safe